Sa lumalalang tensyon sa Middle East, nariyan ang napakalaking possibility. Pwedeng ngayon, pwedeng bukas ay magkakagira. Ito ay dahil sa napakainit na sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Iran, Israel at Gaza, Israel at Lebanon, Israel at Yemen. Mas uminit nitong buwan ang hidwaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas nang ang leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh ay napaslang mismo sa Tehran. Merong ginawa ang Iran sa kanilang airspace at dahil dito, nagbabala na ang Egyptian government sa kanilang civilian at mga airlines na iwasan na ang airspace ng Iran. Ibinalita ng The First Post na ang Iran ay nagsara na ng kanilang airspace dahil sa military activities. Ang ibig sabihin nito, wala nang basta-bastang makararaan sa airspace ng Iran. At ang nasabing military activities ng Iran, ito ay bilang paghahanda na rin sa kanilang pagsalakay sa Israel. Samantala, nagsalita na si Benjamin Netanyahu at ang spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari na ang gobyerno ng Israel ay handa na kung kailan gumawa ng pag-atake ang Iran. Kamakailan ay merong opisyal ng Russia ang pumasok sa Iran at ayon sa report, ang Iran ay bibigyan ng Russia ng mga interceptors at mga air attackers. Lumalabas na kung sakaling magkagera ang Iran at ang Israel, hindi lang ito matatawag na gera sa pagitan ng Israel at Iran at mga proxies nito dahil tila ipinapakita ng mga alyado ng bansang Iran at Israel ang lakas na puwersa ng kanilang number one supporters. Supporter ng Israel ang USA. Supporter din naman ng Iran ang Russia. Merong F-35 na jet fighter ang Israel at pinaniniwalaan na ito ay nagmula sa United States of America. Ginamit din ito ng Israel nang sumalakay ito sa Houthis ng Yemen na kung saan pinasabog ang oil facilities sa naturang lugar. Hindi ito na-detect ng Houthis. Ibig sabihin, advance ang naturang fighter jet. Ngayon, ayon naman sa report, ang Russia ay magbibigay ng fighter jet sa Iran bilang pangontra sa F-35 ng Israel. Kaya nga, ang digmaang ito ay lumalabas hindi lamang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas at ng mga proxies ng Iran. Hindi, tila opportunity na rin ito ng USA at Iran upang ipakita ang kanilang puwersa. Marami ang mga nagsasabi na hindi October 7 ang pinagmulan ng tensyon sa Middle East. May mga nagsasabi na matagal na talagang hindi maganda ang ugnayan sa pagitan ng Israel at ng Gaza at ng Lebanon. Pero ang mga bagay na yaon ay natuldukan na, dekada na ang nakakaraan. Pero ayon sa mga analyst, ang pinagmulan talaga ng giyera ngayon ay ang October 7 attack ng Hamas sa Israel. Dahil kung tutuusin, wala sanang giyera ngayon sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Hezbollah, Israel at ng Houthis kung hindi lang umatake ang Hamas sa Israel. Kaya tumindi ng tumindi ang situation sa Middle East. Maging UK at United States of America, France ay nanawagan na sa kanilang mga sibilyan na nasa Lebanon na lisanin na ang naturang lugar. At nito lang nagdaang araw, ayon sa Egyptian state media outlet na tinatawag na Al Qahera News TV, pinapaalam na sa lahat ng mga Egyptian sa buong mundo na huwag nang dadaan sa airspace ng Iran dahil baka mapagkamalan ito ng Iran at targetin pa. Ayon sa Iranian official, magsasagawa rin daw ng military exercise ang Iran. Maraming mga Arab countries ang sinusubukan na makipag-usap sa gobyerno ng Iran upang kumalma. Maging ang officials ng Jordan ay nagtungo mismo sa Tehran at hinimok ang gobyerno ng Iran na kumalma at huwag nang ituloy ang kanilang balak na pag-atake sa Israel. Pero napahiya ang Jordan sapagat hindi nakinig ang Iran at ayon sa kanila, itutuloy nila ang kanilang balak na pag-atake sa Israel. Hindi na raw sila makikialam kung ano pa ang kahihinatnan ng kanilang gagawing pag-atake. Kung ito ay mauuwi raw sa all-out war in the Middle East, wala raw silang pakialam. Ngayon,
ayon sa mga analyst na ang mga pagsara ng mga airspace ng mga bansang ito ay hudyat para sa isang mangyayari. Maaari daw na umatake agad ang Iran kinabukasan, mamayang gabi o kahit anong oras. Ayon naman sa ibang analyst, kung totoong aatake daw ang Iran ay hindi ito magpapaalam, hindi ito magsasabi-sabi para hindi makapaghanda ang Israel. Ayon sa ibang mga analyst, na ang mga anunsyo ng Iran o kanilang mga babala sa Israel ay maaaring unahan pa sila ng Israel na magsagawa ng pag-atake. At dahil na rin sa mga anunsyo ng Iran, dito agad na nagpadala ang United States of America ng kanilang Navy warship at mga fighter jets. Hindi rin nag-aksaya ng oras ang United Kingdom at agad rin nagpadala ng kanilang mga warships at jet fighters sa Middle East. Ito ay upang magbantay sa kung anuman ang posibleng mangyari ilang oras mula ngayon o ilang araw mula ngayon. Binatikos naman ng Iran ang ibang mga Arab countries gaya ng Saudi Arabia dahil ipinapagamit daw ng Saudi Arabia ang kanilang airport para paglapagan ng mga forces ng United States of America na siyang number 1 allied ng Israel. Dati nang nagpahayag ang United States of America na hindi nila pababayaan ang Israel. Ayon kay Antony Blinken, simula pa noong October 7, hindi nila iniwan ang Israel. Bagamat merong mga pagpuna na isinasagawa ang United States of America sa Israel, pero hindi nito kayang iwanan ang bansang ito. Maging ang Bahrain na isang Muslim country ay nagsalita. Ayon sa kanila, ang Israel ay meron daw karapatan na protektahan ang kanilang sarili. Hindi rin maganda ang ugnayan ng Bahrain at Iran. Marami ang mga naniniwala at ayon na rin sa Hezbollah, gagawa raw ng isang pag-atake ang Iran sa Israel. Mas malaki pa raw kaysa sa kanilang ginawang pag-atake sa Israel noong April. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, magagawa bang umatake ng Iran sa Israel? Marahil, marami ring mga nagsasabi na nag-aalangan din ang Iran dahil noong April, 350 na rockets at missile ang pinaulan ng Iran papuntang Israel. Pero lahat ng ito ay napabagsak sa tulong na rin ng Jordan, United Arab Emirates, Saudi Arabia, UK at ng United States of America. Marahil, isa ito sa iniisip ng Iran kung paano nila ito masusolusyonan dahil sa ngayon halos nakabantay na o nakatutok na ang mga bansa sa anumang galaw gagawin ng Iran.